Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 17. And ang topic po natin for today is the purpose of angels. So, ito pong devotion natin for today is, or for this year is Bible Characters Edition para po mas maintindihan natin at mas lumawak ang ating kaisipan tungkol sa kung paano nga ba gusto ng ating Panginoon i-shape ang ating mga isipan. So, ang ating topic for today is all about angels or God's messengers. Angels are special beings po created by God to serve Him and carry out His will. So, they are not gods and they are not people who have died. Kasi marami pong common misunderstanding na yung mga angels minsan nag-worship sila kasi God daw, and minsan naman akala ng ibang tao na yung angels is mga namatay na tao dati. So, angels belong to God, obey His commands, and bring His messages at the right time. So, the Bible shows angels praising God, protecting His people, and announcing His plans. One of the most important moments involving angels was when God sent the angel Gabriel to tell Mary that Jesus would be born. And the Bible teaches that angels are servants, not saviors. They point us to God and help us fulfill His purposes. But all glory and trust belongs to the Lord alone. So ating scripture for today is Psalms chapter 103 verse 20. Basahin ko po. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His word. So, sa Diyos po lahat ng papurian, ano? So, ang topic natin for today is all about the angels. So, maraming angels na nabanggit sa Bible. And hindi po ito yung mga angels na inakala natin yung mga Cupido, yung, yung mga maliliit na angels na kadalasan pinoportray. So, yung mga angels po talaga ay soldiers ni God na to the point nga natatakot na yung maraming tao as said in the Bible kapag nakikita nila yung mga angels kasi sobrang parang glorious and parang nakakatakot talaga. Pero of course may mga angels rin po na nagkakatawan tao para hindi po matakot yung mga tao. For example na lang po yung kay sa Sodom at Gomorrah nung pinadala ni God yung isa sa mga angels niya to inform yung family para makatakas sila doon sa Sodom at Gomorrah before iyon disintegrate ng ating Panginoon. So, ating teachings for today is, first teaching is angels attend to God's commands. Ibig sabihin, sila po ang tagapagbigay o kalimutan ko yung tamang term in Tagalog. Pero of course, sila po yung mga gumagawa ng command ng ating Panginoon. For example, pag sent ng mga plano niya, of course, kay Mary, si Gabriel, pag sa messenger, and kapag naman, of course, may digmaan, may war, may spiritual war, si Archangel Michael ang pinapadala ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, parang may mga pwesto rin sila or may specific duties din po ang ating mga angels. So, second teachings natin for today is angels announce God's message. And third teaching, angels assist God's people. So, ibig sabihin, tinutulungan po tayo ng mga anghel in order for para yung ating Panginoon po ay matulungan yung mga tao by His will, and of course yung mga angels po yung kanyang inuutusan para po tulungan tayo mga tao. And sa paggabay na rin of course yung kay Mary nga na sinabi ni Gabriel kay Mary na ang ating Panginoon Kristo ay isisilang sa kanyang womb, or siya magiging nanay ng ating Panginoong Kristo. So, ating applications for today is appreciate that we are co-servants with angels. Co-servant tayo ng ating Panginoon, and we must do also our part. Hindi lang po yung mga angels, parang maging lang din natin sa maging guide na gawin din natin kung ano yung nakadestino sa atin kung ano ang destino
ng ating Panginoon sa ating mga buhay at kung ano yung ating purpose dito sa mundo. So, second application natin is affirm the existence of spiritual warfare. So, ibig sabihin, kagaya nga po sa kanina kay Michael, na kung saan siya ang dinidestino ng ating Panginoon pag lalabanan na po ang mga angels ni Satan o si Satan mismo, ay meron talagang spiritual warfare. Hindi lang po siya katang-isip lamang na ginagawa ng mga tao, kundi it is true that there is a spiritual warfare. May naglalaban talaga po yung kasamaan sa kabutihan. So, we must be enlightened na dapat lagi nating pipiliin na mag-stick sa ating Panginoon, kasi alam na nga po natin na maraming kalaban o talagang marami sila, Satan. Pero our God is the most powerful of all, na hindi dapat tayo maglinger o hindi dapat tayo makonquer ng ating mga kasalanan and ng ating takot, dahil lang kasama natin po ang ating Panginoong Jesucristo. So third and last application for the day is ask for God for both protection and consecration. So, of course, lagi nating tatandaan na ang Diyos, He will provide everything na talagang nasa plano niya. And us, tayo mga Christians, we must always ask God for forgiveness for everything, dahil He wants to communicate and He wants to deepen our relationship, na para po mas lumago ang ating relationship sa ating Panginoon, mas kilalanin natin siya. And for us to be protected, ay mas lalo po tayong manalig at manampalataya at maniwala lang po na everything is according to God's plan. So, ayun lang po. Maraming salamat. And this is my devotion for today, January 17. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.